Gising, bangon, maglingkod. Yan ang pang-araw-araw ko bilang doktor. Panibagong araw na naman sa ospital. Bawat araw ay tila bang puno ng takot, pag-asa at pangarap dahil sa kawalan ng katiyakan sa kung anong mangyayari sa mga pasyenteng may iba't ibang kondisyon. At bawat araw ay puno ng pagdududa kung hanggang saan lang aabot ng kakayahan kong magsilbi at tumulong. Miss Cruz, tapos na kayo kalawang session niyo today Kamusta? Mabuti naman po to. Thank you po Walang anuman ho. Bumubuti na ang mga resulta niyo. Magpalakas lang ng loob ha. Mas may pag-asa na po ako ngayon. Thank you po Sobrang laki po ng tinulong niyo sa akin. Sige ho, naiwan ko na muna kayo ha. Mr. Hill! Uy, Doc! Kumusta na po ako? Okay po ba yung results ko, Doc? Opo, Mr. Hill, maganda na ang resulta ng mga test mo. Talaga? Di alis na ako rito. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ilang sessions pa to. Next week yung susunod mo. Oo nga pala. Baka next month? Next week? Next month. Next week! Next month. Sige na nga, Doc. Gising, bangon, maglingkod. Sa labang kinahaharap ng aking mga pasyente, ipinapanalangin kong sana'y maramdaman nila na ako'y kanilang karaman. Alam kong mahigit pa sa hinaharap nilang sakit ang kanilang problema sa buhay. Kaya't ginagampanan ko ang aking tungkulin upang kahit papaano'y mapagaan ang kanilang mga problema. Ngunit, ito na ba ang hangganan ng aking makakaya? Miss Cruz, talagang bumubuti na ang kalagayan mo. Good morning, Doc. Pangilang session mo na rin to. Magliliman na. Kamusta? May nararamdaman ka ba? May masakit ba? Wala naman Doc. Okay na ako. Mabuti. Nangangamusta lang ako. Una na ako ha? Sige ho. Sige. Mr. Hill? Ay, di mo mabalik, Doc. Ano? Anong hindi pa bumabalik? Nag-usap kami nung nakaraan na naisabi niya na magaling na siya. Sa bagay, mahirap nga naman tong sakit namin. Hindi madadaan sa basta gamot-gamot lang. Napakamahal pa. Sana hindi na lumala yung sakit niya. Kung mas mabuti, gumaling na siya. Sana nga. Sana magkaroon ng himala. Gising, bangon, maglingkod. Napaglilingkuran ko nga ba talaga't nagagampanan ng akin tungkulin bilang doktor? Ako'y nangako na gagawin ko ang aking tungkulin sa abot ng aking makakaya upang matulungan ko ang mga nangangailangan sa aspetong pangkalusugan. Ngunit, madalas, may hangganan lamang ang abot ng aking magagawa. Hindi naman ako pa rin na si Mr. Hill. Oho, nagpapahinga. Congrats nga pala, Miss Cruz. Natapos mo na lahat ng chemotherapy sessions mo. At mukhang maganda na yun ang results ng lab mo. Naku, maraming salamat po, Doc. Pero alam pa rin bumalik ka susunod na linggo ha para sa check-up mo. Ayusin na ang lifestyle, okay? Opo, Doc. Mr. Hill. Mr. Hill. Uy, Doc, ikaw pala to, Doc. Ano mo, Doc? Sana sana ako Magaling na sana ako, Doc. Kaso, nung ilang araw na nakalipas, Doc, bumalik yung kirot tsaka sakit.
Alam mo naman, Dok, ang dami kong tungkulin sa obligasyon. Hindi ko maiwan yung pinakakakitaan ko. Naiintindihan ko. Pero kailangan pa rin nating unahin ang pagpapagaling. Kung bayarin ang problema, may bagong foundation na tumutulong sa mga cancer patients. Baka pwede ka naming ilista doon. Dok, hindi naman po sa ganun, Dok. Hindi naman po bayarin yung problema, Dok. Hindi ko lang po maseryoso yung treatment ko kasi hindi ko naman po alam kung ano yung sakit ko. Tsaka, Dok, nagmarunong lang po ako kasi ano po bang pakit ko sa science na yun eh. Hindi naman po ako naniniwala dyan. Dok, urgent lang po to. Si Miss Vito po ito. Ganun ba? Baka maaari natin may isip mo dyan sa schools. Dyan sa bagong foundation na yun. Ay, Dok, si Vita Cruz po ba? Sorry, Dok, nakikichismis lang po ako. Siya mo ba yung nangailangan ng tulong? Ay, huwag na po akong ilista dyan, Dok, ha? Sa huli, napagtanto kong hindi lamang kahirapan, kundi kawalan din ng kaalaman ang nagsisilbing hadlang sa kaginhawaan. Gising taong bayan, patuloy na bumangon para sa makatwirang paglilingkod. Sana ba ang sana ng bayan? Asa na ba ang sana ng pagbabago? O aasa na lang ba tayo sa sana na walang kasiguraduhan?